Na ako kay Crush. Ang dami ko na ng mga assignments. Mauubusan na ng battery itong laptop ko eh. May charge na nga muna. Hala, hindi ba pala ako nakakapagplansya ng uniform? Makapagplansya na nga muna ngayon. Bakit nakapatay yung TV? Championship game ngayon. Baka hindi ko mapanood. Mabuksan na nga to ng maantabayanan. Aba mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga yung mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente. Naku, baka masunugan pa tayo niyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan ha. Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Gampia guhiton rin ranyo, marangag nyo rini 1116 DXAS Your Community Radio, sa patuloy si Salam 6:30 to 7, dumanyo rini si Kuya Eldrin. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1160 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid at mga kaagapay. Magandang araw mga ka-Family Matters, mga kaibigan at mga mag-asawang Pilipino saan man kayo naroroon. Welcome po sa Family Matters #Wednesday edition. Ang programang nagdadala ng pag-asa, inspirasyon, direksyon, saya at pananampalataya sa bawat tahanan. Ako po si Kuya Jerry. At ako naman po, si Ate Love. Samahan nyo kami sa isang oras sa kwentuhang pang pamilya. Ayan, kumusta ka na Ate Love? At Happy Love Month. Last week na po tayo. Nasa Ate Love. last week na tayo ng month of February, Kuya Jerry. Tinatawag itong Love Month. Hello sa mga tagapakinig natin dyan. Saan mang dako kayo naroroon at ano man yung paraan ng inyong pakikinig. Hello po and welcome sa ating programa sa umagang ito. Magandang umaga din, Kuya Jerry, sa mga taga Zamboanga City no, na nakikinig ngayon sa Tugbungan. Hello sa ating mga kapamilya dyan at kapatid na nakikinig. Opo. Siyempre naman, babatiin din natin ang mga friends natin dyan. Hello po sa Macarius Youth Generation. Yes. Miss na natin sila Ate Love. Ang iba ay still single pa rin. At yung iba ay nasa lumagay na sa tahimik na rin. Yes. At syempre, muli no, magandang buhay mga ka-Wednesday. No? Ito ay last Wednesday na ng February. Nakaraos na sa araw ng mga puso. Pero ang tanong, nakaraos na ba sa mga tampo na naiwan nitong mga nakaraang araw? Yan, alam mo Kuya Jerry, aanhin ang mamahaling regalo at dinner noong February 14. Kung hanggang ngayon, no, ngayon ay February 25 na, ay may silent treatment pa rin sa loob ng bahay. Nako, kaya naman Ate Love, ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano gagawing lifestyle ang pagmamahalan. Hindi lang special event tuwing isang beses sa isang taon. At himayin natin kung paano linisin ang kanal ng ating relasyon. Naku, kanal na Ate Love ha? Kanal ng ating relasyon sa mga bara
ng galit at sama ng loob. Ayan, kaya sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text lang sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410 at pwede kayo mag-comment sa ating Facebook page. I-search lang po ang 1116 DXAS, Your Community Radio. Live na live po tayo sa umagang ito. And tell us what you think, mga ka-Family Matters. Your feedback matters dito po sa ating programang Family Matters. Kaya naman, may maiksing survey po kami na ipapakiusap na maaari niyong sagutan. Kaya pakiscan po lamang ng QR code para madaling ma-access ang ating survey form o i-click ang link sa ating Facebook live stream. Malaking tulong po ito para mapatuloy nating mapagbuti ang ating mga programa. Abangan po namin ang inyong mga feedback. And bago tayo dumako sa mga pag-uusapan natin sa umagang ito, Kuya Jerry, ay simulan muna natin ang ating programa sa ating Bible verse. At ito ay matatagpuan sa Book of Ephesians chapter 4 verse 32. Ang sabi dito sa New Living Translation, "Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you." Ayan, at dito naman sa ang pulong sa Diyos, Episo Kapitulo 4, versikulo 32. Kundili, pag binuutan kamo sa usag-usa, maluluyon o mapasayloon kamo sa usa o usa. Maingon nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasaylo usab kaninyo. At dito naman sa mga dang balita Biblia, sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ayan. Yes, alam mo Kuya Jerry, itong Ephesians chapter 4 verse 32 ay isa sa mga pinakamahalagang aral no na binibigay at nire-remind sa atin sa New Testament, no. Ito'y tungkol sa pakikitungo sa kapwa, especially no sa ating edition, nasa Wednesday edition tayo ay pinag-uusapan natin dito ang tungkol sa mga couples. Kaya hindi lamang ito para sa mga kapwa-tao na sa ibang tao lamang, kundi napakahalagang aral din ito na makukuha natin para sa ating mga mag-couples, no? Ang sabi dito, ang unang punto dyan na nakuha ko, Kuya Jerry, ito yung ang pagpapatawad ay hindi ito option. Ito ay utos. Yes. No, it's a command. Sa original na wika ng Biblia, no, ang utos na ito ay nasaan yung continuous action. Ibig sabihin, hindi ito isang beses lang na gawin. Ito ay isang pamumuhay, no? Kaya ang bitterness o yung kapaitan ay nagmumula sa pag-iipon ng galit. Kaya tinuturo sa atin ng Ephesians chapter 4 verse 32 ang pagpapatawad. Ito ay naglilinis ng iyong emotional baggage araw-araw. Ayan, totoo yan, Ate Labs. Tulad na sinabi mo kanina, Ate Lab, ito ay ang pangunahing utos, no? Sa iba dito, ito ay nagbibigay sa atin ng 3 pangunahing utos kung paano dapat kumilos ang isang Kristiyano. Unang-una ating titingnan, Ate Lab, maging mabuti at mapagmahal, o tinatawag na kindness and compassion. Yes. No, sa iba dito, hindi lang ito tungkol sa pagiging nice. Ito ay ang pagkaroon ng malasakit sa nararamdaman ng iba. Yes. Kung ating pong tingnan sa Cebuano, no, ang malumo ug kasing-kasing kanang-ingon niya heart at tender-hearted, nagpasabot nga dili kita magpatig-a sa atong kasing-kasing bisan pa kun gipasakitan kita, nako po. So ang daming baka mag-react yung mga listeners sa Tilab, nako, sinasaktan na nga tayo, hindi pa tayo magre-react. No, pangalawa naman, magpatawad sa isa't isa or forgiveness. Ang pagpapatawad po, mga kapatid, ay hindi option. Ito ay utos, no? Yes. Binubura nito ang galit at pait ng ating puso. Kung sa Cebuano pa, ang magpinasaylo ay sa usa kalihok nga kinahanglan natong buhaton kanunay aron matabunan or mabatunan ang kalinaw. And lastly, Ate Love, si Kristo, yung pamantayan natin. Si Kristo ang ating yung example. No, sa iba nga dito, ang pinakamahalagang bahagi ang dulo. No, take note, sa dulo ng ating Bible verse, ang sabi diyan,
gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yan ay nagpapatawad tayo hindi dahil deserve ito ng Yes. ibang tao, kundi dahil pinatawad na tayo ng Diyos kahit hindi natin ito karapat-dapat. Yes. Ang biyaya ng Diyos ay isang nagbibigay sa atin ng lakas na magpatawad din. Sa madaling salita, Ate Love, conclusion lang ako konti, no? Sa Efeso Kapitulo 4:32 ay palaala na ang ating pakikitungo sa iba ay dapat sumasailalim sa kung paano tayo itinuring ng Diyos. Kung ang Diyos ay naging mabuti at magpatawad sa atin, dapat ganun din tayo sa ating pamilya, kaibigan, at maging sa mga taong nakasakit na sa atin. Yes. Alam mo kasi, Kuya Jerry, ang pagpapatawad, no, ito'y napakahalaga, lalong-lalo na sa buhay mag-asawa. And ito'y napakahirap. Yes. Pero ito'y mahalagang bahagi ng ating relasyon sa ating buhay mag-asawa. Sabi mo nga kanina, hindi hindi natin deserve ang pagpapatawad, no, o ng tao sabi nito, hindi tayo nagpapatawad dahil deserve ng tao ang kapatawaran. Nagpapatawad tayo dahil yun na nga mismo ang ginawa ng Panginoon sa atin, pinatawad niya tayo. Yes. Kaya naman ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kinukonsinti mo ang maling ginagawa ng iba, no? Nangangahulugan lamang ito na hindi mo na hinahayaan ang nakaraan na diktahan ang kinabukasan mo. Yes. Kaya napakagandang lesson ang Ephesians chapter 4 verse 32. Ito kasi yung nagtuturo sa atin talaga ng tamang kapatawaran. At ito din kasi yung ginagawa ni Christ para sa atin. Ayan, totoo yan, Ate Love. At meron akong hugot ngayong umaga, Ate Love. Kasi ito ay tungkol din sa mga mag-asawa. Ang topic natin ay tinatalakay talaga sa buhay mag-asawa. No? Tandaan natin mga kapatid, ang mag-asawang walang patawaran, sa hiwalayan ang hantungan. Pero ang mag-asawang may wagas na pagpatawad, ang forever ay siguradong matutupad. Yes. Yun, napakaganda ng iyong punto, Kuya Jerry, at napakaganda ng hugot na yon. And napakaganda din ng reminder sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Kaya mag-break po muna tayo sandali bago tayo dumako sa ating pag-uusapan. Magbabalik po ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat. Pero kinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo, ako'y ginamit sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y pinubos. Sa biyaya mo, ako'y ginawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod sa iyo. Pinagkatiwalaan mo ko, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan. Kinabit mo ako upang magpatawad.
Sama na pagsubok, ikaw ang lakas. Sa mga laban, ikaw ang tagumpay. Sa mga panawa, ikaw ang gabay. Ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay rumdahin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawan. Sa panibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy ako maglilingkod sa'yo. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan. Sa mga pagsubok, ikaw ang lakas. Sa mga laban, ikaw ang tagumpay. Sa mga pangarap, ikaw ang gabay. Ikaw ang simula, ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos. Ako ay sa'yo. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman mga kapatid, inaanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pakiscan po ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong donation. Maraming salamat po sa inyong partnership and God bless. Ayan, Ate Love. At ngayong umaga, mga kapatid, Ate Love, dadako na po tayo sa ating topic. Alam mo ba mga ka-Family Matters, mga ka-Wednesday, bago tayo mag-points, pag-isipan muna natin to. Bakit ba napakahirap magpatawad? Sa mundo kasi natin, ang forgiveness ay tinitingnan na parang weakness. Kapag nagpapatawad ka, parang talo ka. Tama ka, Kuya Jerry, no? Ang mentality kasi ng marami, dapat maturuan siya ng leksyon. Kaya hindi ko muna kakausapin. Diba? Parang pride yun eh. O kaya, titigasan ko ang puso ko para hindi na niya ako masaktan ulit. Kana bang, dili na gyud ko magpatunto. Kumbaga, di na gyud ko magpailad, ani. So, titigasan ko ang puso ko. Pero ang totoo, ang pait o bitterness ay parang kalawang. Wow. Hindi mo namamalayan, kinakain na pala ito ng saya.
nito ang saya at intimacy sa inyong marriage. Naku po. Kaya naman mga kapatid, sa diskusyon natin ngayon, hihimayin natin kung paano ba talaga mag-let go. Yes. Hindi ito madali, lalo na kung malalim ang sugat. Pero tandaan nyo, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa iyo, kundi para sa kalayaan mo at ng inyong relasyon. Yes, kaya naman sa ating mga couples na nakikinig sa umagang ito, no, i-ready na po ang inyong mga notebook, ballpen, o di kaya ang inyong mga puso. Kasi may pag-uusapan tayong 4 na punto para matanggal itong bitter at makuha natin itong forever. Kaya naman, inaanyahan ko po kayong sumali sa ating kwentuhan mga kapatid. Mag-text lang sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410 o mag-comment sa ating Facebook page. I-click nyo lang ang 1116 DXAS Your Community Radio. Ayan, ready ka na ba, Ate Love? Yes, ready na tayo, Kuya Jerry. Kaya dumako na tayo sa ating discussion sa umagang ito. Ang unang punto po na ating pag-usapan mga kapatid, itong tawag na identify the bitter root or identify ang pinagmulan. Alam mo ba, Ate Love, ang pait sa puso ay parang anay. Hindi mo nakikita sa labas, pero kinakain na pala ang pundasyon ng inyong pagsasama. Para mabunot ito, kailangang malaman kung saan ito nagsimula. Yes, Saan ba the ito root nagsisimula? cause. Oo. Unang-una, ating titingnan mga kapatid, itong unresolved hurts o yung mga sugat na hindi naghilom. Kadalasan, ang bitter root ay nagmumula sa isang insidente na inaliw lang pero hindi talaga hinarap. Halimbawa, isang pagkamali ng asawa tulad ng pagkalimot sa mahalagang okasyon, pagsisinungaling, o masakit na salita na pinalampas mo lang para walang gulo. Pero hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob mo. Kaya ang problema, Ate Love, sa ating mga listeners, ang silence ay hindi laging peace. Kung itinago mo lang ang galit, naging pait ito sa ilalim ng inyong puso. Yes, totoo yan. Kagaya rin yan ng sinasabi dito natin na unmet expectations. No, yung mga hindi natutupad na inaasahan. No, yung mga promise na sinasabi, example lang may sinabi si Mr. na magde-date tayo sa sa Valentine's Day. Pero hindi mo naman pala na date, no? Kasi nga naging busy ka at nakalimutan mo na. Madalas tayong maging mapait dahil mayroon tayong ideal scenario sa isip natin kung paano tayo dapat tratuhin ng ibang tao. Kana bang nating mga unmet expectations, mga gina-expect yun na ako nga akong ba na dapat inani siya sa ko, dapat i-date ko niya permi. Pero hindi po natin may pagkakaila, no? Sa ating mga misis na nakikinig dyan, hindi po talaga natin may pagkakaila na may mga mister talaga tayo na hindi po sila expressive. May mga mister tayo na hindi po talaga sila more on words. Kagaya ng mga love language, iba po ang love language talaga ng ating mister. No, kung tayo po ay words, more on words tayo, naku, minsan po si mister hindi ganyan minsan po action si mister. Kaya napakahalaga na yun bang wag tayong ma-disappoint sa mga unmet expectations. Halimbawa na lang, dapat hindi niya ginawa yun sa akin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanya. Kana bang gusto ka nga na something in return pud sa imo, grabe akong sakripisyo nimo, no? Pero dapat dili na nimo gibuhat sa kuha. Dapat labuan nimo kung unsa akong gibuhat nimo. Nako, kapag nabigo ang ibang tao na abutin ang pamantayang ito, no, yung mga expectations na yan, nararamdaman natin na niloko o binastos tayo. Yun na, dito na din ta maka-feel og bitterness. Yan. So, yun ang pangalawa sa unang punto, Ate Love. May pangatlo pa, Ate Love, ha? Itong comparison o yung paghahambing sa iba. So, ang pagmamasid sa ibang mag-asawa sa Facebook o sa kapitbahay ay madalas pagmula ng pait. Bakit ang asawa ni ganito pero ang asawa ko hindi?
O, yun na ang comparison. Pangalawa naman, ang pagkukumpara ay nagbubunga ng inggit at ang inggit ay mabilis maging kapaitan laban sa sariling asawa. Yes, totoo Oo, yan. kaya wag po nating i-compare ang ating asawa sa iba. Hindi talaga. Yun talaga. Never mong i-compare ang iyong partner sa ibang tao. Ako, Kuya Jerry, personally, yun talaga ang ayaw na ayaw ko din. Yung ma-compare ako sa ibang tao. Meron din tayo dito, pangatlong punto mo yun, Kuya Jerry, no? Pang-apat na punto dito sa unang pinag-uusapan natin, identify yung pinagmulan. Isa din ito, napaka-common ito, victim mentality. Ayan. Ito yung ang pakiramdam na biktima. Kapag nananatili ang pait, ibig sabihin ay nakakulong pa rin tayo sa papel ng pagiging biktima. Sa iba nga sinasabi nila, pa-victim. No? Ang taong bitter ay madalas na nagtatanong ng bakit ako? O bakit nila ginagawa yun sa akin? Kaya bitong, ako gyud, of all the people, ako gyud dapat ang maka-experience ani, di ba? Ang pag-focus sa injustice, o ito yung kawalan ng katarungan, ay nagpapatibay sa pader ng galit. Oo. No? Dapat hindi pala yun ang dapat nating isipin. Huwag nating isipin na biktima tayo. No? Let's say for example, may nasabi na hindi maganda lang si Mr. sa'yo dahil siguro nagpatong-patong yung mga deadline sa office and then marami siyang iniisip and then ikaw din bigla mo na lang siyang inaway pag uwi ng bahay. Naku, hindi talaga maiiwasan na minsan may masabing mga masasakit na salita si Mister. So, iisipin mo, ay wala talaga siyang emotional intelligence, talagang inaaway niya ako, hindi siya nakakaramdam, napapagod din ako, yung mga ganon. Oo. 'Di ba? So, Ayan. parang nagiging pa-victim na tayo. Kaya naman at love sa ating mga listeners, no, ang key point sa ating una, itong identify the bitter root, no, ay parang basura sa ilalim ng rag. Yes. Akala mo malinis ang bahay pero bumabaho na. So kailangan mong itaas ang rag at harapin ang dumi para tuluyang malinis ang relasyon. Yes, totoo Yun. yan. And then, lagi nating tatandaan, kapatid, na ang bitterness ay hindi yan pagmamahal sa sarili. No? Ito ay pagpapanatili ng lason sa loob ng iyong sistema. Kaya, ang pinagmumulan nito ay ang pagkapait or ang pagkapit sa kontrol at sa ideya na tayo ay laging dapat na tama. Yes. Kaya wag talaga natin yung i-mindset. No, dapat talaga ay yun bang ibaling mo yung or di kaya ano mo yung pag-iisip mo ba? I-change. Kaya bang i-change mo yung mindset. No? Not too negative kasi hindi talaga yan hindi maganda ang cost niyan. Lalong-lalo na kapag meron tayong sama ng loob na tinatago pa sa kinailaliman ng ating puso. So, yun ang ating una, Ate Love. Identify the bitter root. Ayan, at dito na po tayo sa ating pangalawa, mga kapatid. Sabi dito, forgiveness is a choice, not a feeling. Ayan. Alam mo mga kapatid, no, sa relasyon mag-asawa, ang pagpapatawad ay hindi lang magic feeling na darating na lang sa isang umaga. Ito ay isang aktibong desisyon na ginagawa natin kahit masakit pa ang ating nararamdaman. Totoo yan, ha? Kaya naman, ang unang-una natin titingnan dito sa ating pangalawang punto, ang pandaraya ng damdamin or ang the deception of feelings. Ang problema kasi dito, Ate Love, sa ating mga listeners, kung ang basihan ng pagpapatawad ay ang nararamdaman, baka hindi tayo makapagpatawad kailanman. Bakit? Dahil ang sugat ay hindi naghihilom sa isang gabi. Kaya naman ang realidad ng mag-asawa, kapag nasaktan ka ng asawa mo, ang nararamdaman mo ay galit, pait at gustong gumanti. Kung hintayin mong maging okay ang pakiramdam mo bago magpapatawad, ang bitter root ay lalong lalalim. Totoo yan, Kuya Jerry, no? Ito kasing ang pagpapatawad kasi, yan ang pinaka-critical, no? Na sabi pa nga dito, pinaka-critical na pagkakaiba na madalas na ikinalilito ng marami. Kasi marami ang nag-aabang na maramdaman muna natin ang pagpapatawad bago ito gawin. Ang problema, ang nararamdaman ay madalas na nakabase sa sugat, kaya hindi ito kailanman magiging gabay sa paghilom. Paano kung nararamdaman mo hindi mo pa talaga siya mapatawad?
'di ba? So hindi pala feeling yung pagpapatawad, it's not a feeling. It's a choice. Pangalawang punto dito sa forgiveness is a choice, not a feeling, Kuya Jerry, ang pagpapatawad bilang commitment. Oo. No, it's a commitment actually. Yes. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na pakawalan ang utang ng iyong asawa. It's not a literal utang, no? Ito ba yung parang sa bangko? May nagawang mali. Yes. Kumbaga ba parang sa bangko, binura mo na lahat ang utang. Kaya wala ka nang paniningilin sa susunod. Kana bang wala na, kay committed man ka sa imuhang asawa. So pinatawad mo na talaga siya purely. Kaya importante nga ang pagpatawad ay choice natin. Yes. So kaya kapag pinili mong magpatawad, sinasabi mo sa iyong asawa, nasaktan ako, pero pinipili kong wag na itong isumbat sa iyo o gamitin laban sa iyo sa susunod nating away. Oo. Yung maganda sana ganun ang mindset ng ating lahat tayo, no, ng mga couples na nakikinig. Kung ganun lang talaga yung mindset natin, na kung napaka-peaceful po ng pagsasama. Yun bang hindi mo na isusumbat yung mga nangyayari sa nakaraan at say, sige, kung ganun ka, na alam ko yung yung nangyari dati, ganito, ganyan. Huwag mo lang isumbat yun. No? Kung talagang nakapagpatawad ka na, hindi mo na yan ibabalik pa. Yes, oo, totoo at tilaw. Yun ang dapat gawin. Kaya, yun bang, if you don't feel like forgiving, hindi po ganun ang feeling. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng forgiveness. You know, I don't feel like forgiving. So, ayoko magpatawad muna kasi yung sa puso ko, paparusahan ko muna siya ng ilang days. Huwag naman sana, Ate Love. Kaya naman, sa ipangatlo, Ate Love, may pagkaiba ng forgiveness at healing. Mahalagang ipaliwanag ito sa mga mag-asawa upang hindi sila malito. At kagaya ng ating mga listeners ngayong umaga, alam mo ba kapatid, ang forgiveness, the choice itong forgiveness, ito ay nangyayari sa isang saglit, iisang desisyon sa harap ng Diyos at ng asawa. Halimbawa, pinapatawad na kita, yung mga linyahan na ganyan. At ang word na healing, ito yung the feeling, ito ay isang proseso. Maaring pinatawad mo na siya ngayon, pero bukas masakit pa rin. Yes. No, hindi ibig sabihin na hindi ka nagpapatawad, ibig sabihin lang ay naghihilom pa ang sugat. And alam mo Kuya Jerry, no, madagdag ko lang, ang process ay hindi madali. Totoo, Ate Love. Kaya naman, ang choice natin mga kapatid, ang pagpapatawad, ay ang nagbubukas ng pinto para magsimula ang healing, itong paghilom. Kung walang desisyon, mananatiling bitter ang puso. You have to decide. Kailangan pagdesisyonan na magpatawad talaga. Kasi hindi talaga yan feeling. Ito ay choice talaga. At bilang mag-asawa, no, napakahalaga na nandyan yung pagpapatawad. Kasi kung wala yun, Kuya Jerry, no, hindi talaga magiging peaceful ang pagsasama ninyo. Oo. Kaya naman, sa pangalawang punto, Ate Love, forgiveness is a choice, not a feeling. Ang key point dito, Ate Love, huwag mong hintayin na gusto mong magpatawad bago mo gawin. Gawin mo ang desisyon ngayon at ang emosyon mo ang susunod sa desisyon ng iyong isip at espiritu. Ayan. Yan, napakaganda ng reminder sa atin, no, sa umagang ito. Kaya dito na tayo sa pangatlong punto, Kuya Jerry. Etong the power of tender-heartedness or ang kapangyarihan ng pusong malambot. No? Pusong malambot, hindi pusong bato. Yes, hindi pusong bato. Kung may kantang pusong bato, nako, ibang puso ko ito. Malambot ito. Kung ang pagpapatawad ay ang pagbubukas ng pinto, ang tender-heartedness naman ang nagpapanatili na laging bukas ang komunikasyon at pagmamahalan sa loob ng tahanan. Yun bang you're willing na makipag-usap. You're willing na kung kapag kakausapin ka ng iyong spouse, willing kang makinig. Willing kang magkaroon ng komunikasyon, no, sa problema ninyo. At ang pusong malambot ay hindi nangangahulugang mahina, kundi ito ay pusong madaling maabot ng biyaya
ng Diyos. Oo. No? Hindi yan nagpapahiwatig na ay ang hina-hina mo naman kasi bilis lang lumambot ang Oo. puso mo. May ibang term yan ay ang marupok mo naman kasi ang rupok. marupok na babae daw kasi or di kaya marupok kasi Madali mong pagkakamali pinatawad. ng asawa mo, pinatawad mo siya Oh, agad. kanya mga linyahan at love, yung mga friends natin sa paligid. Yes, hindi Oo. natin alam, no? Alam mo po, hindi yan pagiging marupok. Oo. Yan po ang utos ng Diyos, yung pagpapatawad talaga. Oo. Yun bang pure and genuine forgiveness. Mm-mm. At ang unang punto dito, ang kaibahan ng hard heart versus tender heart. Oh, pusong bato. Pusong bato at At saka pusong malambot. malambot. Oo. Ang pusong bato, ito ang pusong puno ng bitter. No? Ito yung madaling ma-offend. Uy. Ay nako, laging nagbabantay ng pagkakamali ng asawa. Yun bang bantay lang yung kakaroon? Masayop lang yung kakaroon, awayon tanapog ka. Oo. No? Hindi po ganun. Mabilis magtaas ng boses. Yun bang unang tanong pa lang, hindi lang narinig, unsa? Kuan lagi, mga ganun na. Oo. Mabilis nang tumaas yung boses. Mm-mm. No, parang semento, Oo. hindi tinatablan ng pakiusap. Oy, ang lungkot naman ng ganyang Yan ang puso pusong at ilaw. bato. Mm-mm. Naku, matigas, napakatigas ng puso niya, na puso ng ganyan. Mm-mm. At eto namang tender heart o pusong malambot, eto ang pusong sensitibo sa nararamdaman ng asawa. Okay. Oo. Mm-mm. Marunong makiramdam or may empathy. Parang sponge, Kuya Jerry. Itong sponge kasi, mabilis itong sumipsip. Oo, no? totoo. Ate I-try Lau. mo ilagay yung sponge sa may tubig. Oo. Kumbaga ba, itambay lang nimo siya dito. Ilagay. O, itambay mo lang siya doon sa may tubig. Hindi na necessary na i-ano mo talaga. Ipunas mo. Kusa kahit na lang, kusa ilagay na mo lang. yun, kusa yung mag-absorb ng Oo. tubig or sumisip-sip yan. Mm. Ang sponge, etong tender heart, para itong sponge na mabilis sumipsip ng pagmamahal at mabilis ding maglabas ng kabutihan. Oo. Kasi nga, mas iniisip mo kung ano yung mararamdaman ng iyong asawa kung gagawin mo to, kung sasabihin mo to, kasi sensitive ka. Mm-mm. Yun bang, kapag isagot ko to sa kanya, ano kaya mararamdaman niya? Yung iniisip mo muna bago mo isagot sa kanya. Mm-mm. Yun pala dapat na magkaroon tayo. Yun ang kaibahan ng tender heart at saka hard heart. Oh, sa madaling salita at love, ang pusong bato ay kaya dugay dugay siya makapatawad. Yes, kana bang napa-permanente sa iyang una-una Oo. unsay nahitabo. Ang pusong malambot, yung kahit may nagawang kasalanan pero ang bilis mo pa rin magpatawad sa lahat ng ginawa niya. Yes. Ayan. Kaya naman mga kapatid, bakit ito power? No? Akala ng marami, ang pagmamatigas ay tanda ng lakas. Pero sa mag-asawa, ang tunay na lakas ay ang kakayahang magpakumbaba. Ayan, kung ating pong titingnan mga kapatid, sa Biblia, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Yes. Kaya naman kapag ang isa ay malambot ang puso, mahirap magpatuloy ang apoy ng away. Yes, totoo. Totoo 'yan. Kana bang galit ka na tas ang sagot lang sa'yo, ayaw pud ka suko sa ako. Oo, kanang mingon lang ka ba? Ayaw lang. Ayaw suko lang. O, di ba? Kaya naman, it creates safety. Kapag alam ng asawa mo na malambot ang puso mo, hindi siya matatakot na maging tapat sa iyo. So, alam niyang hindi siya husgahan, kundi uunawain. Yes, yun ang maganda sa pusong malambot. Kaya naman mga kapatid, tandaan natin ang itong mga punto na to. Unang-una, yung identify the bitter root. Pangalawa, forgiveness is a choice, not a feeling. Pangatlo, the power of tender-heartedness. Kaya naman mga kapatid, sa pangatlo nating punto, ang key point dito, ang sabi, ang pusong malambot ay hindi madaling mabasag. Ito ay pusong marunong bumaluktot or flexible upang hindi maputol ang relasyon. Pero ang bitterness ay nagpapatanda sa atin. Pero ang tender-heartedness ay nagpapanatili ng tamis ng pagsasama. Yes.
Kaya naman Ate Love, excited ka na ba sa ating panghuli at ang pang-apat? Yes. Ito ang Look at the Cross. Yan. Sabi pa nga Ate Love sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 32, ay nagtatapos sa linyang gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So dito natin makikita mga kapatid na ang sukatan ng pagpapatawad sa asawa ay hindi ang effort niya, kundi ang sakripisyo ni Kristo. Kaya naman kung ating titingnan ang una dito sa pang-apat, ang krus ay salamin. Kumbaga reflection of your own death. No, ang problema, madalas nating isipin na tayo ang biktima at ang asawa natin ang tanging nagkasala. Pero ang realidad, Ate Love, kapag tumingin tayo sa krus, nakikita natin na tayo rin ay makasalanang pinatawid ng Diyos. Kung ang Diyos na banal ay nagpapatawad sa atin ng napakalaking utang, ito yung kasalanan, sino tayo para ipagdamot ang pagpapatawad sa ating asawa para sa mas maliliit na pagkakamali. Yes. Kaya naman mga kapatid, sa mga asawang may problema, yung mga may pagkasala, no? Tingnan natin ano yung ginawa ni Kristo sa Yes, atin. totoo yan. Mm. Tingnan natin ang krus. Ito yun ang pinakamalalim na paraan upang maunawaan talaga natin ang pagpapatawad. Kaya ang wagas na pagpapatawad, tandaan natin mga kapatid ha, ang wagas na pagpapatawad ay nagsisimula sa pagpakumbaba. Ang pag-amin na kailangan din natin ng tawad. So mga kapatid, no, ito ay pinaka-importante sa ating buhay. Na sino ba tayo na hindi makapagpatawad, no? Si Kristo nga ay nakapagpatawad sa atin, tayo pa ba kaya? So kailangan din natin na tayo magpakumbaba. Yes, yun ang unang punto coming from look at the cross. Ito yung standard ni Kristo, no? Ang pangalawa naman dyan, Kuya Jerry, ang pagpapatawad bago pa humingi ng tawad. No? Yan. Nung nasa krus si Jesus, no, sinabi niya doon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito makikita natin sa Book of Luke, chapter 23, verse 34. Alam mo, Kuya Jerry, ito yung magandang example sa atin ng Panginoon. Kasi ang ginawa niya doon sa krus ay pinatawad niya tayo noong tayo ay kaaway pa niya, bago pa tayo nagsisi. Yun ang ginawa ni Christ. Kaya napakaganda na sundin talaga ang standard ni Christ. Kasi ang standard ni Christ ay ganun eh. Yun bang, Ama, patawarin mo sila. Oo, sa lahat ng ginawa ng mga kaaway niya o yung nagpaparako sa kanya ay nagawa pa rin niyang patawarin. Yes, yun ang standard ni Christ. At para naman sa mag-asawa, no, ang wagas na pagpapatawad ay hindi naghihintay na lumuhod o magmakaawa ang asawa. Yan. Na para lang patawarin. Parang pantuson pa yun mo, no? Yes, ito ay pagbibigay ng tawad ahead of time. Yes. No? Pinapalaya mo ang iyong sarili mula sa bitterness. Dahil ang krus ang nagbayad para sa lahat ng sakit na idinulot sa iyo. Kaya napakaganda ng reminder sa atin ng Ephesians chapter 4 verse 32, yung pagpapatawad. Yan. No, na bago pa man humingi ng tawad ang iyong asawa, meron ka ng heart na pinatawad mo siya. Totoo yan, Ate Love. At yan ang pinaka-the best na example. Yes. Ang pangatlo naman, mga kapatid, ito yung unconditional and sacrificial o walang kapalit. Mga kapatid, sa mundo, ang pagpapatawad ay bigayan. No? Magpatawad ako kung magbabago ka. No? Unay nabay kondisyon. Yes, conditional. Pero sa cross, tandaan natin, ang pagpapatawad ay biyaya or ito yung the word grace. No? Ang biyaya ay pagbibigay ng kabutihan sa taong hindi karapat-dapat. Kaya naman sa atin, mga kapatid, sa ating buhay, ang pagtingin sa cross ay nagbibigay sa atin ng lakas na sabihing, mahal kita at pinatawad na kita. Hindi dahil naging mabuting asawa ka ngayon, kundi dahil naging mabuti ang Diyos sa akin. Yes. Yan ang reminder sa atin ng Panginoon, no, na unconditional. Yun yung sacrificial. At saka sacrificial, yung walang kang inaasahang kapalit. Oo. Na
Yun ang sinasabi at ikaw nakapagpatawad ka na hindi ibig sabihin na para mag-sorry din siya sa iyo. No? Nagpatawad ka dahil yun ang alam mong tamang gawin. At ang pang-apat naman, ang krus ang pumapatay sa bitter. Oo. Through Christ who died on the cross for us, yun ang way of Christ para mapugsa yung bitterness. Oo. Kasi ang bitterness ay nabubuhay sa pride Wako. at self-righteousness. Yun po. Kapag nakatingin tayo sa krus, namamatay ang ating pride. Yan. Yun bang, tingnan natin yung example, best example na si Christ. Yes. Nang dahil sa kanyang pagiging forgiver, no? Siya ang best example. Walang forever sa pusong may bitter dahil ang pait ay laging nakatingin sa sugat. Pero alam mo, ang forever ay posible sa pusong nakatingin sa cross. Dahil ang cross ang naghilom ng lahat ng sugat. Oo, totoo yan, Ate Love, no? Ang cross ang gamot. No? Ang cross ang lunas po, mga kapatid, na ito yung paano tayo niligtas ni Kristo, na nasa state tayo ng kasalanan. Kaya ang laking biyaya po, mga kapatid, na tingnan natin ang ating sarili, parang tumingin tayo sa salamin. Sino ba ako para humusga? Sino ba ako na hindi makapagpatawad? No, ang Diyos nga ay nakapagpatawad sa atin. Why not sa ating asawa mismo? No? Kaya po, mga kapatid, tayo ay magpakumbaba sa ating sarili. Ayan po, mga kapatid. So sa pang-apat, Ate Love, ang key point nito, tandaan natin, mga kapatid, ha, ang krus ni Kristo ang naging lugar kung saan ang hustisya at pag-ibig ay nagtagpo. Kapag nahirapan kang magpatawad sa asawa mo, huwag kang tumingin sa kanya. Tumingin ka kay Kristo. Ang krus ang nagpapaalala sa iyo na pinatawad ka na. Kayang-kaya mo yan, kapatid. Yes. Kayang-kaya mong magpatawad sa kanya. Ayan po, mga kapatid. Kaya tandaan, hindi perpekto ang buhay mag-asawa. Pero mahalaga ito sa Diyos. At kapag inaalagaan natin ito, mas tumatagal at tumitibay ang pagmamahalan at pagsasamahan. Ayan, kaya naman mga ka-Family Matters, napakaganda ng ating napag-usapan sa umagang ito tungkol sa wagas na pagpapatawad, walang forever sa pusong may bitter. Pero sa sandaling ito, gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Totoo yan, Ate Love. So mga ka-Wednesday, sa ating mga listeners, we want to hear from you. I-comment sa ating FB Live o i-share nyo sa amin sa magitan ng text o message sa ating Family Matters #Wednesday Edition dito lang sa 1116 DXAS Your Community Radio. Yes, kaya naman ang tanong, Kuya Jerry, ay ano ang isang bagay na nilet go mo na para maging masaya ang inyong pagsasama? Ano ba yun? Ka-Family Matters, ano ba yun, kapatid? Ang isang bagay na nilet go mo na, no? Kaya para maging masaya ang inyong pagsasama, at sure ka na ba na nilet go mo na yan? Kasi pag sinabing nilet go dapat dapat wala ng bitterness. Oo, kaya nga may isang awitin, let it go. Let it go. Kaya ang hirap po, mga kapatid, na dala-dala natin yung mga bitterness sa ating buhay, yung mga pait na lagi natin dinadala. Kasi kalahin mo, Ate Love, parang kasi yan, baggage na lagi nating bit-bit. Pero kung ating yung i-let go, talagang walang bigat sa ating sarili. Kaya kanang imo na nang ilabay na nimo, buy-an na nimo para makapadayon ka sa unahan o sa pagkinabuhi uban sa biyaya ni Kristo. Kaya naman, mga kapatid, mga ka-Wednesday, bago tayo magtapos, tumahimik tayo sandali. Mayroon bang isang pangalan o isang pangyayari sa isang pagsasama bilang mag-asawa na kapag naalala mo ay sumisikip ang dibdib mo? Yan ang tinatawag nating bitter root. Huwag mo nang hintaying mabulok ang relasyon ninyo. Ngayon na ang oras para bunutin yan. Kaya man tingnan natin ang 3-second rule, itong the choice, no? Sa susunod na mag-away kayo at pakiramdam mo ay lalabas na ang mga sumbat,
mula sa nakaraan, huminto ng 3 segundo. Yes. Sa loob ng 3 segundong yun, bulong mo sa sarili mo, pinatawad ako ni Kristo, kaya pipiliin kong maging malambot ang puso. Nako, napakalaking challenge yan, Ate Love. Kaya subukan nyo ito mga kapatid ngayong umaga, imbis na, or gabi, imbis na sumigaw, subukang huminga at piliin ang kapayapaan. Yes. Kaya naman mga kapatid, minsan akala ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa taong nakasakit sa atin. Pero ang totoo, ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa sarili mong puso mula sa kulungan ng kapaitan. Namgiusahay nga, abi ni mag-okay ra ka, pero dili di ka okay. Mao nang kulungan ng kapaitan. Sa mga mag-asawang nakikinig ngayon, na pagod na yung pakiramdam mo ay nauubos na ang pasensya mo, o yung pakiramdam mo ay hindi na kayang hilumin ang sugat na idinulot ng asawa mo. Kapatid, tumingin ka sa krus. Doon makikita mo ang isang Diyos na hindi sumusuko sa iyo. At dahil hindi siya sumusuko sa iyo, may pag-asa pa ang inyong pagsasama. Kaya naman tandaan, ang forever ay hindi para sa mga taong perpekto. Walang ganon. Ang forever ay para sa dalawang tao na kahit nasasaktan ay patuloy na pumipili na maging mabuti, maging malambot ang puso at magpatawad. Dahil alam nilang pinatawad din sila ni Kristo. Kaya wag mong hayaang kainin ng bitterness ang tamis na inyong kahapon at ang ganda ng inyong bukas. Kayang palambutin ng Diyos ang pusong naging bato na. Kayang ibalik ng Diyos ang tiwala na nadurog na. Kaya ngayong umaga, pag uwi mo o paglingon mo sa asawa mo sa tabi mo, butawan mo na ang bigat. Yakapin mo ang biyaya dahil sa pusong may wagas na nagpapatawad o ang pagpapatawad doon ang tunay na may forever. Yes. Kaya sabi mo nga Kuya Jerry no kanina, ang pagpapatawad ay isang proseso. Kaya wag mong kamuhian ang iyong sarili, kapatid. Kung minsan ay bumabalik ang sakit o galit. Ang mahalaga ay sa tuwing darating ang trigger na iyon, no, pinipili mo pa ring bumabalik or bumalik sa desisyon mong magpatawad. Kasi ang pag-ulit sa desisyon ay ito'y bahagi ng paghilom. No, kanang healing process po na siya. Isipin mo ito, kapatid, ang bitterness ay parang paghawak ng mainit na uling na balak mong ihagis sa iba. No? Sa huli, ang sarili mong kamay, yun din ang napapaso. Kasi uling mainit yan eh. Ang pagpapatawad ay ang pagbitaw sa uling na yun. Hindi mo ito ginagawa para sa taong nanakit sa iyo. Ginagawa mo ito para maging malaya ang sarili mong puso. At sa kahulihan, ito yung hamon natin. No, ito yung hamon ko po para sa iyo, kapatid. Sa susunod na makaramdam ka ng sting, ito yung tinatawag na kirot ng nakaraan. Yes. No? Huwag mong subukang labanan ito ng galit. Sabi mo kanina, ang gawin, huminga ng malalim. Yung 3-second rule. No, huminga ng malalim. Huwag kalimutang tumingin sa cross sa iyong isipan at sabihin ng malakas, pinatawad ako, kaya pinipili kong magpatawad. Kaya mo to, kapatid, no? Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging handang magpatuloy. And of course, kailangan wala ng bitterness para may forever ang relasyon. Totoo yan, Ate Love. At wala na tayong oras, Ate Love. Dahil napakonti lang po ang ating oras sa ating programa. At ngayong umaga, mga kapatid, tayo na po ay dadako sa ating panalangin. Alam ko po na marami tayong dapat na idulog sa ating Panginoon. Pero sa oras na to, kayang-kaya natin na i-pray o idasal natin ang lahat-lahat ng ating nararamdaman ngayong umaga sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin sa ating Diyos. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita na nagsisilbing liwanag sa aming mga tahanan. Dalangin ko po ang bawat mag-asawang nakikinig ngayon. Lord, ikaw ang nakakaalam ng bawat luhang pumatak
ng palihim at bawat sakit na pilit ibinabaon. Sa oras na ito, dalangin namin ang iyong banal na presensya na bumalot sa bawat tahanan. Panginoon, palambutin mo ang mga pusong naging bato na sa tagal ng tampuhan. Bigyan mo ang bawat asawa ng tapang na piliin ang pagpapatawad kaysa sa pride. Tulungan mo kaming tumingin sa krus ni Kristo upang doon kumuha ng lakas na magmahal muli. Basbasan mo ang kanilang forever. Naway maghari ang kabutihan, malasakit at wagas na pagpapatawad sa kanilang pagitan. Mula sa umagang ito, alisin mo ang pait at ibalik mo ang tamis na kanilang pagsasama. Sa pangalan ni Jesus na siyang pinagmumulan ng tunay na kapatawaran. Amen. Yes, amen and amen. Maraming salamat po sa ating mga listeners sa umagang ito mula sa radyo at sa ating Facebook page. Maraming salamat din sa ating mga technicians kina Kuya Romel Paulino and Rolando Alfonso. Abangan po ang susunod na programang Radyo Sinkauman kasama si Otto Mobin. At tuwing alas 9:30 ng umaga, mula Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli kami po ang inyong kasama, Ate Love At Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga sa lahat. God bless and bye-bye. This is Francis Kong, and you are listening to FEBC Radio. Narito po tayo ngayon sa pinangyayarihan ng isang sunog kung saan hindi pa rin naaapula ang apoy. Kasama natin ang isang fire marshal para magbigay ng update. Sir, saan po ba nagmula ang sunog? Batay sa inisyal na ulat, nagsimula po ang sunog na ito sa naiwang nakasaksak na rice cooker. At mabilis na kumalat ang apoy dahil katabi ng rice cooker ang kortina na isang flammable material. Mayroon po bang naiulat na nasaktan sa sunog na ito? Sa ngayon ay wala pa naman. Yung mga nakatira kasi sa bahay na pinagmulan ng sunog ay umalis kaya ligtas naman sila. Kaya po, paalala ho namin sa lahat ng mga nakikinig ngayon, huwag nyo pong iiwan na nakasaksak ang mga appliances sa inyong bahay. Bago po kayo umalis, tiyakin pong patay ang lahat ng appliances ninyo. Yun lamang po. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. So, you want to get to I-5, huh? Ever get lost? Well, go down this road a piece and turn right. Shouldn't matter where, it's all open.